Okay, good morning. So, ngayon ay December 8, Monday. And holiday ngayon. So, maraming nag-walking sa complex. Kababalik ko lang. Hindi pa ako tapos mag-walking kasi maaga pa. Mag-aalas 7 pa lang ng umaga. At nag-harvest na ako, 8. Dito, wala na akong kinuha dito kasi maliliit na yung nandito eh. Maliliit na. Maliban sa pula, siyempre, pula, halimaw eh. Tapos ito naman, pakita ko lang sa inyo yung result. So ito is Nutrihydro. Yan, Nutrihydro. Maganda naman, uniform. Kailan ba natin tinanim? Kung ito ay November 10, estimate, hindi yan, ito pala yung November 10. Yan pala. Basta kasi after nito, yon tsaka ito, ang next harvest ko ay ito. Pero kung makikita nyo, ito kasi parang hindi pa ganun kalaki. Pero yan, mga buhaghag naman. Dito muna tayo mag-focus. Ito yung maraming mortality kasi ang nangyari dito. Nung tinanim ko yung seedlings or yung mga buto, binabad ko agad siya sa 100% nutrient solution. Samantalang dati, ang ginagawa kong practice is pag lagay tayo ng buto, sprayin mo muna ng tubig or basain mo yung medium pero hindi mo ibababad. Yun yung possible na cause kaya maraming mortality. Ayun, ang dami. Parang 14 yata yan. Dami. Anyway, so ito yung napapansin natin. Kung mapansin nyo, ito yung Nutrihydro. Yan, may mga batches naman na maganda, lalo na yun sa dulo. Yan. Pero ito ang pinakamaganda. Itong dalawa is master blend. Lagi ko naman sinasabi yun sa inyo, master blend. Pero ito ay walang pH down at ito ay may pH down. So kung makikita nyo, yung ganda ng result na may pH down. Diba? And considering hindi pa siya good for harvest. Pero yung size niya, pwede na. So palagay ko, bukas, baka dito na ako mag-harvest kasi yung iba dito, maliliit. Ayan o, maliliit. Kung mapansin nyo yung maliliit. Mukhang malaki, pero maliit. Ako magaan. Ito kanina dapat i-harvest ko na eh, kaso naliliitan ako eh. Pero ngayon, baka mapilitan akong i-harvest. Mag-harvest ako ng 4 kasi nag-deliver ako ng 8. So, 4 dun sa isang store. Tapos 4 dun sa isang store. And ngayon, itong isang store, mga 5 ang kailangan. Eh, kaso wala, kulang pa ako sa supply. Makapilian ko na lang siya ng 4 lang muna para may at least makita yung customers doon na bago. Dito kasi natin dito. Ito pa yung isa. Ito maganda dito yung ugat. Puting-puti. Doon sa iba, ito, yung dito sa gitna hinarvestan ko. May ano pa siya, may brown. Kumbaga na-stress sa init. Usually ganun ang understanding ko eh. And pag na-stress sa init ang ugat, nagkakaroon ng browning or kung ano man, syempre, hindi rin makaka-absorb na maayos sa nutrients yun. Yan. So, ito yan, no. Malakas siyang tingnan, pero magaan lang yan. Magaan. Buhaghag kasi. Ayan. Ito yung dating sobrang dami nating problema na nakaharap dito. Nakita yung maliliit na yan. Yan yung parang overage na sila nung tinransfer ko. Ito kasi sakto-sakto ko to nung transfer. Parang mga 12 days old. Sabi mo na 13 days old. Yan, sakto yan. Ang hindi ko lang alam, baka yung next sowing ko pa ay dun tayo magkaroon ng Ruby Sky. Ito ngayon kasi is Shireen Sky. Ang ganda, ang bilis ng tubo. Parang 40-38 days, pwede ka na mag-harvest ng pula. Pula muna. Ayan, habang inaantay mo yung green. So, kaso, mahina ang benta ng pula. Hindi lahat gusto ng pula. Ayan. Yun yung totoo. Yun yung nangyayari. So, ito, bala ko, kailangan kasi natin ayusin eh. Kailangan natin iurong-urong to eh. Kaya dapat ito ma-adjust ko. Ito kasi inaubos ko na eh. Pag naubos ko na to, pwede ko nang i-adjust ito. Yan. Para goods na yung taniman natin dyan. Yan. So
So far so good naman. So after nitong batch na to, yan, yung mga yan, tsaka yun nandun. Is yun na, yung Hilera na yun, yung may una tayong experiment na master blend na may pH down tsaka walang pH down. So dito rin, ito pinaka kanan is walang pH down. Ito, meron pH down. Tama ba? Oo. Pero kung mapapansin mo naman sa result nito, parang mas malaki dun sa kanan. So yan. Tapos ito, Nutrihydro. Ito, walang... Ay, hindi. Ito. Tama ba? Walang pH down, walang pH. Ito, may pH down to na... Ito na master blend. Ang nag-iisa lang dyan, ito ay Nutrihydro. Ito, master blend na may pH down, tapos master blend na walang pH down, tapos master blend na may pH down. So medyo natutuwa ako sa master blend sa totoo lang sa ngayon. Pero yun, madali kasi magtimpla nung nutrient solution niya para sa akin. Ewan ko, doon sa diskarte ko, doon kasi sa portions niya, madali siyang ilagay doon sa mga container na meron ako. Pakita ko rin kasi sa inyo sa susunod yung technique ko doon. Pag gagawa ako ng 500 ml na nutrient solution. Kasi 500 ml, pasok na yun sa sa 5 box eh. Usually naman, 5 hanggang 6 na box ang itatanim ko sa mga susunod na batches. Kasi, yung susunod na batch is 75, 80 in total. 80 total seeds. Tapos 75 lang kasi may tatransfer natin dito. Then yung excess is mapupunta doon sa location 1 natin. Then, ganun din, yung sumunod na batch is 80 lang ang tinanim ko. Pero, baka yung susunod na batch ay gawin natin 90 kasi sigurado ako na may lalagay ko na dito yung panibagong 1/3. Diba? Goods. Ayun. So, ayan, may, mga hindi naman pantay-pantay na tanim. Ayan, hindi pantay-pantay na tanim. Kaya, okay lang naman yan. Ganun nangyayari din talaga. At least, hindi sabay-sabay sila. Sobra magsisiksikan. Pero ang problema kasi pag sobrang na-delay yung isa, baka yung ugat niya is hindi na makahabol sa mabilis na pagbaba ng level ng tubig. Kaya maganda talaga is maganda yung root system. Wala pa ulit tayong experiment na iron chylate kasi wala naman ako eh. Baka gusto niyo akong bigyan. Yan. Pero ito, good for harvest na nga ito eh. Inisip ko nga kung ito ang i-harvest ko. Tsaka yun. Kaso maganda kasi ito pag malapit ng Christmas. Although malayo pang Christmas, nauubusan na tayo kasi nga tumaas na yung demand. Nung nag-check ako, parang pumapalo na ng 400 per kilo ang lettuce. Kasi nabanggit ko sa'yo, tansya ko lang naman dito sa binibenta ko, 350 to 400 per kilo. And fix yun. At ngayon, nag-increase na tayo from 35 pesos to 40 pesos dun sa mga store partners natin para mabigyan natin sila ng 10 pisong commission kada benta. Tapos sa atin is 30. Ganun na yung nangyari sa atin ngayon. So, stick tayo doon. Ang goal pa rin natin is ayusin tong maduming taniman natin. Ayun, hindi ko na masyadong dinidiligan yung ibang tanglad kasi nag-start na tayo ng tawag dito Vietnamese rose. Yan, ganda pakinggan, Vietnamese rose or Portulaca. So, meron na mga seedlings sa loob sa indoor nursery. Then, subukan ko siyang i-transfer dito after. Tingnan ko pa kung gaano katagal. It's either 10 days or at least 12 to 2 weeks. 12 days or 2 weeks. Mga ganun. 12 or 14 days. Ganun na lang. Kumbaga, parang lettuce din. So, kailangan ko kasi ng mga taniman. Kailangan mga taniman na yan. Kaya, fini-free up ko na lang sila. Hopefully, ito, tataniman ko ito ng Portulaca. Kaso, meron akong alagang suso dyan eh. Baka patayin niya yung Portulaca. Ilipat ko na lang siguro siya. So, yun. Maraming dapat asikasuhin. At ito is mga rejects ko na to. Hindi ko lang kung masarap pa eh. Pero, ano na yan, medyo, pag tumatagal na kasi yung lettuce natin na Olmeti, lumalaban na lumalaban na yung yung dahon. Kumbaga, may pagkamatigas na. Siyempre, hindi naman lahat gusto yun. Ayun, so harvest lang ako ng 4, then deliver natin kay Kuya Jojo para yung mga bago siyang display doon. So, yun lang, and thank you very much, and hopefully, mapakita ko sa inyo to
ng mas maayos sa mga susunod na mga or sa next year. Okay, asikasuhin ko to within this year. That's it, and thank you very much, and see you next updates mga tropa. Bye-bye.